So ayun no. Magandang araw ulit sa inyo lahat mga paps, and welcome back again sa ating munting channel no. So meron tayong ginagawa dito, isang Devant 50 inches. Bali yung model nito is ano siya, 50D TV 700. Ayan, smart TV na po to kasi meron na po siyang Wi-Fi module. So ito makikita nyo dito kung ano yung pinagagawa natin dito. Bali yung problema talaga nito is backlight. So ito yung problema niya. Bali napalitan na po natin to ng buong set ng backlight. 11 strip po to, tapos bawat strip ay may 6 na bulb. Ayun oh, natanggal lang yung ibang doon. Yung kanyang glass. Ayun oh, ito yung sira niya. Sunog yung isang strip ng backlight natin. Tapos yung iba naman may mga ilan pa na umiilaw. Yung iba naman ay pundi na. So kailangan natin na palitan natin ang buong backlight para makaiwas tayo sa back job no. So tapos nung napalitan natin is meron pa palang problema yung kanyang power supply sa may dalawang MOSFET na magsisilbing magsusupply sana dito sa may secondary side para mag-supply sa ating backlight mismo. So sira, sunog yung MOSFET natin dun sa ito yung heatsink ng MOSFET natin, tong dalawang to. Ito yung nagiging heatsink niya kasi yung MOSFET natin is SMD type. So nakahinang dun sa may ilalim sa may likod ng ating board no. So hindi ko na napakita kasi na-arrange na kasi natin to So basta sunog yung dalawang MOSFET nito. So wala na po siya magsusupply sa may backlight niya. So yung ginawa natin is gumamit tayo ng backlight driver. So yung backlight driver natin na to, kung makita yung kanyang specification is 40 to 65 inches. So try natin na kinabit dito. Pero yung normal na supply niya, yung input na 12 volts ay hindi po siya gagana. Hindi po siya gumagana dun sa normal supply na 12 volts sana. Bali yung ginamit natin is tinaasan natin yung supply. Tinaasan natin yung supply. Dahil yung kailangang supply niya is 27 volts. Yung dito lang pinakamataas na supply na nakikita natin sa may power supply board natin is yung 16 volts lang. Ayan 16 volts, 17 yung nasukat natin. So dito siya, hindi kasi tama yung kanyang placement ng kanyang level. So ingat-ingat tayo dito no. Ayan. So ano pa bang kailangan nating dito? Bali ito, ginamitan natin siya ng relay. Kasi kung hindi natin siya gagamitan ng relay, pagkasaksak mo pa lang, aangat na kasi yung yung PWM doon sa kanyang backlight na 3.5. So magsusupply na po siya, iilaw na po yung backlight, pero wala pong siyang display din. Balik dim na naman, saka na lang siya babalik yung backlight kung pipindutin mo na yung power niya. So medyo maganda kung lalagyan natin ng relay, kasi pagka on mo pa lang, pagkasaksak ko hindi po iilaw yung backlight natin, saka na lang siya iilaw kung napa-power on mo na siya. So yun yung normal kasi. So ito na, mag-check tayo no. Papandarin ko lang. Saksak natin. So nagkaroon na po siya ng standby. Ito yung kanyang standby indicator. Tanggalin muna natin para makita natin yung kanyang standby. Ayan, naka-standby na po siya. So pindutin ko yan. Wait, pindutin natin yung kanyang power button. Ayun, pumitik yung relay, tapos sabay ilaw yung blue light. Yan, bumukas na po yung backlight natin. Then labas na po yung kanyang logo na smart. Ayan. Then ayun, no signal. So bali makikita nyo dito, akala ko kasi sira yung isang backlight driver natin kasi hindi po siya napoprotect po siya. Yung supply, bumabagsak yung supply dito, yung papuntang backlight natin. Kung 12 volts yung magiging supply ng ating backlight driver. So yung ginawa ko is kahit na gawin nating 17 volts yung supply, or yung dito yung mataas na supply na nakuha natin dito, hindi pa rin siya ilaw, babagsak pa rin yung supply niya. So napaisip ako na baka kailangan natin ng mataas na supply para mapagana niya yung backlight niya, yung backlight natin. So ito yung naging supply niya. Bali yung source ng ating, gumamit po tayo ng boost converter no, para lang mapataas natin yung supply na kailangan ng ating backlight driver. So dito yung nagiging input natin ng ating boost up
converter. So yung supply guys, na wait. Ayan. So yung supply na ginamit natin nito is ayan, 17 volts po siya. So yung magiging out niya, bali in-adjust po natin siya kung anong supply yung gusto niya para mapailaw niya yung backlight niya. So ito yung gustong supply niya. Ito 27.6 volts yung kailangan ng ating driver para mapagana niya yung backlight natin, no, ng unit na to. Tapos dadaan muna yan ng ating relay, saka na lang lalabas yan pag magkakaroon na ng supply galing sa may LVDS, sa may mainboard natin, papasok ng LVDS, magpasusupply sa ating panel sa may top board natin. So inaantay niya yung 12 volts, kapapower on natin, lalabas yung 12 volts, saka na lang lalabas yung supply na 27 volts, papasok dito sa may driver natin para pailaw yung backlight. So ito yung connection niya, sa nasundan nyo, ground, tapos input, supply, out. Ito ground to, negative, tapos itong positive sa yung 27 natin, dadaan muna siya ng relay, saka siya papasok sa may driver natin. Tapos ito naman ground ng ating relay, tapos ito naman yung supply ng ating relay galing diyan sa may LVDS cable natin sa may mainboard, no. Ayan, so sanay na gets, no. So yun nga, meron akong ginamit kanina, pinalitan ko to kasi medyo luma na kasi yung isang driver natin, tapos hindi po siya gumagana. So nakala ko nasira, so hindi pala, baka may maka-experience nito. Kailangan lang talaga ng supply nito is mamimili po siya ng supply. Depende po yan kasi kung marami yung valve, kasi ito nasa mga 60 valve to, kailangan po niya ng malaking supply. 185 yung out ng ating driver, so kailangan niya is malaking supply din yung source mismo. Saka in-adjust natin kung ano talagang kailangang supply niya. So tingnan natin dito, ayun, 189 po yung kanyang out. So sa input na ginawa natin na 27 volts, ayan, 27 volts, yung naging outcome po niya is naging 189. Yan yung supply sa buong strip ng ating unit na to. Marami po yung kanyang backlight, makikita nyo dito sa kanyang screw. Ayan, ano po yan, 11 strip po yan. Bawat step niya is meron siyang 6 na valve. So 3 volts po yung kanyang valve, no. 3 volts, yun nga, 3 volts, tapos 2 watts. Ayun. So ito na po yung dito natin yung kanyang menu para makita tayong display dyan. Ayun, no. Pag normal na po ulit yung unit natin, ayan. So pindutin natin ulit yung menu para may makita tayo. So normal po yung kanyang panel, walang problema. Backlight at saka power supply po yung kanyang problema, no. So ginamitan natin siya ng mga ganito, pinamodify natin para hindi tayo hindi na lalala or lalaki pa ng lalo yung gastos ng may-ari, no. Ayan. So obserbahan lang natin to, papaanda rin natin ng medyo matagal para matest natin at bago natin ipalam sa may-ari, no. Ayan, so yun lang yung gusto kong sabihin, mga paps, no. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. Hanggang dito na lahat. Maraming salamat. See you in the next video. Bye bye.